kaibigan, may karapatan bang magmana ang mga anak sa unang kasal kung ang property ng kanilang magulang ay naipundar sa panahon ng kanyang pangalawang kasal? Kung merong karapatan, paano ang hatian ng mga anak sa una at pangalawang kasal at yung surviving spouse? Dito sa ating tatalakayin, nabiyuda ang ina ng ating viewer. Mayroon siyang anak na 4 sa kanyang unang asawa. Dahil biyuda siya, nagpakasal siya uli sa iba at nagkaroon ng anak. Ito yung ating viewer. Sa panahon ng pangalawang kasal, nakapagpundar sila ng 1,000 square meters. Namatay ang biyuda at after 17 years, namatay din ang kanyang pangalawang asawa. Paano ngayon ang hatian ng 1,000 square meters sa pagitan ng mga anak? At ito ay naipundar sa pangalawang kasal. Dahil ang lupa ay naipundar sa panahon ng pangalawang kasal, maliwanag na hindi ito conjugal o absolute community property ng unang kasal. Ito ay conjugal o absolute community property ng pangalawang kasal. Nang namatay ang asawang babae o ito yung byuda, ito yung ina ng ating viewer, nawakasan o kaya na-terminate na yung property relations ng mag-asawa sa pangalawang kasal. Dahil walang information kung merong marriage settlement, kung merong will, kung merong testamento o kaya huling habilin ang namatay na ina ng ating viewer, hahatin ito ng dalawa dahil conjugal ito o kaya absolute community property ng mag-asawa. Paano ang hatian? 50-50. 50% sa namatay na asawa, 50% doon sa surviving spouse. Ay ibig sabihin, 500 square meters sa namatay na asawa, 500 square meters din yung surviving spouse. Yung share o yung estate ng namatay ay hahatiin pag mamanahin ng mga compulsory heirs. Sino yung mga compulsory heirs? Ito yung mga anak ng namatay at yung kanyang nabubuhay na asawa, yung surviving spouse. Dahil sa kasong ito, ang mga anak ay mula sa magkaibang kasal. Parihas ba ang share nila na mamanahin? Ang sagot ay nakasaad sa Civil Code, Article 979. Legitimate children and their descendants succeed the parents and other ascendants without distinction as to sex or age, and even if they should come from different marriages. Maliwanag na ang mga lehitimong anak ay magmamana sa mga magulang nang walang pinipili sa kasarian. Hindi pinipili ang edad. Bunso o kaya siya ang panganay, parihas ang kanilang mana. Pantay ang kanilang mana. At kahit na sila ay magmula sa magkaibang kasal, parihas pa rin ang mana nila. Kahit ang mga anak ay mula sa kanilang o sa magkaibang kasal, dapat sila ay magmamana sa property ng kanilang namatay na magulang. Paano ang hatian? Sabi ng Article 980 ng Civil Code, ang mga anak ng namatay ay palaging magmamana mula sa kanya. Ang hatian ng mana ay pantay, equal, walang lamangan, walang malaki, walang maliit, parihas ang hatian. Gaya ng sinabi natin kanina, ang estate ng namatay ay hatiin ng mga anak at ang kanyang buhay na asawa. Paano ang paghahati? Ang share ng namatay na asawa, ito ay 500 square meters, hatiin ng pantay ng mga anak at yung kanyang surviving spouse. 6 sila na maghahati dahil 4 yung anak sa unang kasal, 1 yung anak sa pangalawang kasal, ito yung ating viewer, at 1 rin yung nabubuhay na asawa. So, yung 500 square meters na paghatian nila, ang isa sa kanila ay may share na 83.33 square meters. Sa kabuuan, ito ang kalalabasan sa hatian ng 1,000 square meters. Ang surviving spouse o yung nabubuhay na asawa ay may
500 square meters na share niya doon sa conjugal. At yung 83.33 square meters, share niya ito sa estate bilang surviving spouse. Ang total share ng surviving spouse ay 583.33 square meters. Samantala, yung mga anak ay may tig 83.33 square meters dahil after 17 years namatay yung surviving spouse, namatay yung tatay ng ating viewer, yung kanyang share na 583.33 square meters, ito yung share niya doon sa 1,000 square meters, mamanahin ito ng kanyang nag-iisang anak. Ito yung ating viewer. Hindi nakasali sa hatian ang mga anak sa unang kasal dahil hindi sila itinuturing na mga compulsory heirs ng namatay na surviving spouse. Ang mga stepchildren ay hindi magmamana sa kanilang step-parents. Maliban kung pamamanahin sila sa pamamagitan ng will o kaya'y testamento o kaya'y huling habilin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Bago tayo